AJ Edu pinabilib ang NBA All-Star player ng Dominican Republic na si Karl Anthony Towns, posibleng ma-scout ng mga NBA teams at dahilan kung bakit hindi na pinalaro si Kai Sotto kontra Dominican Republic. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Legit basketball online ending ba ang hanap mo? Game Exports lang yan dahil alam mo ba na ang Game Exports ang first and original online ending sa bansa na lisensyado ng PAGCOR, kaya garantisadong legit ang Game Exports. 20 pesos lang ang pinakamababang taya at pwede yang maging 1,400 dito. Hanggang 70,000 pesos pa ang pwede mong mapanalunan sa Game Exports mga kahoops. Basic lang laruin ito mga kahoops. Pipili ka lang ng 2 digits mo at itaya mo dito sa Game Exports. At pagkatapos ay pwede mo nang panoorin ang tinayan mong laban. Halimbawa maglalaban ng paborito mong team na LA Lakers at Golden State Warriors. Kung halimbawa 4th quarter ang score ay 125-122, ang ending digits mo ay 5-2. Ganun lang kasimpleng manalo mga kahoops. Napakadali lang mag-register dito. Search nyo lang sa mga smartphones nyo ang www.gameexports.com.ph. I-click ang register button at fill upan lang ang mga hihinging detalye. Napakasimple, di ba? Panghihinayang ang naramdaman ng libong mga Pinoy basketball fans na sumabaybay sa naging laban ng unang laro ng ating national team kontra sa koponan ng Dominican Republic. Even nga ang mismong mga players, especially kay JC, ay mararamdaman natin ito. Try to imagine sa mga last minutes lang ng laro, nagbago ang lahat. Maraming what if sa naging laban na ito. What if kung hindi na fouled out si Clarkson? What if kung gumamit ng ibang play ang coaching staff ng Gilas sa mga last minutes ng laro at hindi nag-focus sa puro dribble lang at kung ano-ano pa? But still natalo man ay nakita naman natin, hindi ba? Na 101% tinodo ng ating mga national team players ang lahat ng kanilang makakaya upang matalo ang malakas na team na ito. Para sa mga hindi pa nakakalam kung gaano kalakas ang koponan na ito, ay sila lang naman ang rason kung bakit wala ngayon sa World Cup ang national team ng Argentina. Tinalo din nila sa kanilang tune-up game nakaraan ang national team ng Canada na puno ng mga NBA players at mumuntikang talunan ng defending champion na Espanya kung hindi lang pinahinga si Towns sa 4th quarter ng kanilang laro. At ang mapanood nating mahirapan at mumuntikan silang matalo sa Gilas ay malaking pruweba na may puwang ang ating national team lineup sa international stage this World Cup. At nakaka-proud isipin na hindi man totally napigilan ay at least nalimitahan ng isang alimaw na malalaro mula sa NBA na si Karl Anthony Towns. Hindi biro ang boost ng isang Towns sa Dominican Republic bilang sentrong pasok sa top 5 NBA centers o player ngayon sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo ay masasabi mong imposibleng mapigil ito sa laro. Ayon nga kay Coach Chot, walang sino man ang makakapigil dito, hindi lang sa Gilas kundi pati na rin sa buong tournament. Ganong kalakas itong si Towns. Ngunit tila iniba nga ng ating isang young Gilas player ang paniniwalang yan nang maipakita ni AJ Edu na kaya niyang latagan ng magandang depensa ang one of the dominant NBA player na si Karl Anthony Towns. First quarter pa lamang ay naging sandalan na ng ating national team si AJ kontra dito kay Towns. Minsan ay nakakalusot man ang pangangalabaw na opensa ni Towns sa ilalim pero madalas ay nalilimitahan ito. Dahil dito ay naramdaman ng mismong NBA All-Star player ang tikas ng depensa ni Edu. Kung kaya't sa isang game interview ay hindi nakalimutan ito ni Towns. Yes, bumilib ang NBA All-Star Center sa ating young player na si AJ Edu. Ayon kay Towns ay fantastic player daw si AJ at ultra competitor din ito. Dagdag pa ni Timberwolves star player na nagustuhan niya ang kompetisyong ibinigay ni AJ kontra sa kanya sa laro. Malaking bagay ang papuring ito mula sa isang legit active NBA star player at dahil sa magandang performance na ito ni AJ ay malaking posibilidad na ma-scout ito ng ilang NBA teams na nakatutok sa World Cup. Samantala marahil marami sa atin ang may tanong hanggang ngayon kung bakit hindi pinasok sa game ang ating 7'3" NBA prospect na si Kai Sotto. Iniisip ng marami na baka na-injury ito kung kaya't hindi na nakabalik sa laro. Well, magandang balita dahil hindi injury si Kai. Sinadyang hindi pagpasok sa kanya sa game. Ayon kay Gilas head coach Chot Reyes, bukod sa dalawang foul ni Kai ay ang main reason kung bakit hindi na ito binalik sa game ay ang pag-step up sa laro ng ating dalawang bigs na si AJ at Junmar Fajardo. Maliban doon ay inihahanda si Kai kontra sa magiging laban natin sa Angola at Italia. Pero sa kabilang banday, sayang din sana ang tulong na pwedeng maibigay ng ating pambato. Pero tulad nga ng sabi ko ay good thing na rin dahil hindi inupo si Kai dahil sa injury at makikita natin ito sa mga susunod na laro ng Gilas Pilipinas.